Sabi nila, ang buhay ay isang playlist. Punong-puno ng iba't ibang himig. At sa bawat himig na iyon, mayroong kwento, damdamin at alaala na nagbibigay kulay sa ating pagkatao. Ano nga ba ang kahalagahan ng musika sa pagkatao natin? At ano nga bang epekto nito sa buhay ng isang tao? Kaya andito kaming mga mananaliksik, Briones Elamay, Puerto Kayla, Gloria Charmel At Lopez Hana, Pangkat Musikeras. nagsagawa ng isang pag-aaral na pinamagatang Pagsusuri ng preferensya sa musika ng OPM at foreign music ng mga mag-aaral ng unang taon ng psikolohiya mula sa Universidad ng Mindoro. Ang aming presentasyon ay lalaman ng 5 kabanata at sa bawat kabanatang iyon ay may iba't ibang tinatalakay. Sa unang kabanata dito makikita ang panimula, paglalahan ng suliranin, saklaw ng delimitasyon at limitasyon, kahalagahan ng pag-aaral, batayang teoretikal ng pag-aaral, batayang konseptual at kahulugan ng mga talakay. Sa ikalawang kabanata, nilalaman nito ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral, synthesis. Sa ikatlong kabanata, nakapaloob dito ang disenyo ng pag-aaral, mga respondente, instrumento ng pag-aaral at pangangalap ng datos. Sa ika-4 na kabanata, dito makikita ang resulta at diskusyon. Sa huling kabanata, ang kabanata 5, dito makikita ang konklusyon at rekomendasyon. Ang musika ay kasama na sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Mula sa pagmulat ng ating mga mata, sa paggawa ng mga gawain, paglilinis, paliligo, sa pag-e-emote o pagmumuni-muni. Nariyan ang musika. Ayon kay North and Hagrives 2010, ang musika ay isang universal na wika na nag-uugnay sa mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa paglipas ng mga taon, ang globalisasyon at ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdulot ng mas malawak na akses sa musika mula sa iba't ibang kultura ng bansa. Sa Pilipinas, ang musika ay may malalim na kahulugan at ugnayan sa kultura ng mga Pilipino. Isa sa mga pinakamatagumpay na anyo ng musika sa bansa ay ang OPM o Original Filipino Music na sumasalamin sa kasaysayan at mga tradisyon ng ating bansa. Ayon nga kay Sean 2023, ang OPM ay isang pagpapakita na ang diwa ng pagiging Pilipino ay nagsisilbing tugon sa mga pagbabago sa lipunan, kultura at teknolohiya. Ngunit sa pag-usbong ng globalisasyon at modernong panahon, kasabay ng pag-usbong ng mga teknolohiya na nag-uugnay at nagkokonekta sa bawat bansa dito sa ating mundo. Ayon sa pananaliksik ni Angel 2016 na ang kabuuan ng datos na kanyang nakalap ay halos lahat ng kabataan ay hindi na nakikinig sa original Filipino music sa YouTube man o sa Spotify. Kung kaya't nilalayo ng pag-aaral na ito na masagot ang tiyak ng mga katanungan. Ano ang mas nakapupukaw ng damdamin ng mga mag-aaral pagdating sa mundo ng musika? OPM o banyagang musika? Ano-anong mga salik na nakaka-impluwensya sa pagpili ng mga mag-aaral sa musika batay sa kanilang nararamdaman tulad ng kasiyahan, kalungkutan at stress? Ikatlo, paano nahuhubog ng musika ang personalidad ng mga mag-aaral sa unang taon sa kursong psikolohiya sa Universidad ng Mindoro? At panghuli, mayroon bang makabuluhang pagkakaiba ang epekto ng original Filipino music at foreign music? Dumako tayo sa saklaw, limitasyon at delimitasyon ng pag-aaral. Ang saklaw ng pag-aaral na ito ay nakatuon sa emosyonal na tugon ng mga estudyanteng nasa unang taon ng kursong psikolohiya sa Universidad ng Mindoro. Tinutukoy nito ang kanilang mga preferensya o kagustuhan sa original Filipino music kumpara sa foreign music. Ang pag-aaral ay naglalayong suriin kung paano nakakaapekto ang mga genre ng musika sa emosyonal na estado ng mga estudyante at kung ano ang mga partikular na aspeto ng OPM at foreign music na mas nakakaengganyo sa kanila. Sa kahalagahan ng pag-aaral,
sa kasalukuyang panahon kung saan ang musika ay patuloy na humuhubog sa pagkakakilanlan at nagpapahayag ng mga damdamin, layunin ng mananaliksik na ito na suriin ang mga emosyonal na tugon at preferensya ng mga Pilipino sa pagitan ng original Pinoy music at dayuhang musika. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa mga sumusunod, mga pinuno ng pamantasan o kolehiyo, mga guro, mga mag-aaral, mga mambabasa, mga mananaliksik sa hinaharap. Theoretical na pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay nakabatay sa mga pangunahing teoryang psikolohikal na nagbibigay ng pundasyon sa mas malalim na pag-unawa sa kaugnayan ng musika at emosyon. Sa loob ng balangkas ng theoretical, ginagamit ang teoryang ito bilang gabay sa pagtukoy at pagsusuri ng mga ideya, konsepto at pananaw na may kaugnayan sa aming paksa. Ang isang pinakamahalagang batayan ng aming pananaliksik ay ang teorya ng kognitibong pag-unlad ni Jean Piaget. Ayon sa kanyang teorya, ang kakayahan ng isang tao na maunawaan ng emosyon sa musika ay nagsisimulang umunlad mula pagkabata at patuloy na humuhusay sa paglipas ng panahon. Gayon din, ipinapakita sa pag-aaral na ang persepsyon ng emosyon sa musika ay naiimpluwensyahan ng kultura na nagbubunga ng parehong pagkakatulad at pagkakaiba sa emosyon na interpretasyon at ibang bahagi ng mundo. Humantong naman tayo sa balangkas konseptual. Ang aming pananaliksik ay ginamitan ng input-process-output model. Inalalahad sa input frame ang profile ng tagatugon, mas nakapupukaw na damdamin ng mga estudyante pagdating sa mundo ng musika sa larangan ng foreign o OPM, mga salik na nakakaimpluwensya sa pagpili ng mga estudyante sa musika batay sa kanilang mga nararamdaman, at ang pagkakaiba ng epekto ng musika sa mga estudyante sa unang taon ng kursong psikolohiya mula sa Universidad ng Mindoro sa larangan ng OPM at foreign music. Sa process frame naman, dito ay pinapakita ang mga hakbang na kinakailangan gawin sa pagbuo ng nasabing paksa tulad ng interview at questionnaire. Sa output frame naman nakapaloob ang resulta ng ginawang pananaliksik. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang Kabanata 2 kung saan ito ay naglalaman ng mga kaugnay na literatura na binuod at pinagsama-sama ng mga mananaliksik. Ipinapakita ng mga pag-aaral nila sa Arlico 2019 at Dacosta 2024 na ang musika ay may kakayahang tumuklas at tumubog sa emosyonal na kalagayan ng isang tao na nagpapahiwatig ng aktibong papel nito sa emosyonal na regulasyon. Ang pag-aaral ay gagamit ng deskriptibong metodolohiya, partikular na ang survey questionnaires upang mangalap ng datos at ilarawan ng kasalukuyang sitwasyon hinggil sa paksa. Pinili ang disenyong ito dahil sa angkop nito sa pagpapadali ng pangangalap ng impormasyon mula sa mga respondente. Humantong naman tayo sa ika-4 na kabanata. Dito makikita ang resulta at diskusyon. Ipinapakita ng figura 1 ang pagpili ng musika ng mga mag-aaral mula sa unang taon ng psikolohiya. Sa kabuuan, merong 127 mag-aaral ang lumahok sa pagpiling ito. Mula sa bilang na ito, 57 na ang mag-aaral na pumili ng original Filipino music, samantalang 70 namang mag-aaral ang nagpahayag ng kanilang pagpili para sa banyagang musika. Batay sa naging resulta na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa kagustuhan ng musika sa pagitan ng OPM at banyagang musika ng mga mag-aaral sa unang taon ng psikolohiya mula sa Universidad ng Mindoro. Malinaw na mas marami, partikular na sa banyagang musika ang pumili, kung saan kinapapalooban ito ng 70 mag-aaral o 55% kumpara sa OPM na kinapapalooban ng 57 mag-aaral o 45%. Gayon din sa pag-aaral ni Desquitado et al. 2019
kanila ding natuklasan na kung saan karamihan sa mga estudyante ay hindi gaanong nakikinig ng original Filipino music at mas pinipili ang mga banyagang musika na nagpapahiwatig na hindi gaanong kaakit-akit o paborito ng mga kabataan ang OPM kumpara sa banyagang musika. Sa pangalawang talahanayan, dito naman sinusukat rin kung gaano karami ang mga mag-aaral na pumili ng Original Filipino Music o OPM. Para sa sitwasyong masaya, malungkot at stress, mayroong 2.93 na mean score mula sa kategoryang kapag ako ay masaya, pinipili kong makinig ng OPM na may M o masyadong deskripsyon at positibong interpretasyon. Samantalang 3.02 mean score naman sa hanay na kapag ako ay malungkot, pinipili kong makinig sa OPM na may masyadong deskripsyon at positibong interpretasyon. Ngunit sa natitirang kategoryang kapag ako ay stress, pinipili kong makinig sa OPM na may mean score na 2.93 na may interpretasyong positibo. Para sa kabuuan nito ay mayroong 2.93 na mean score mula sa OPM na may markang M na deskripsyon o masyado na nangangahulugang positibo ang interpretasyon. Pinagtibay rin ito ng artikulo mula sa Tripo na malaki ang idinulot ng impluwensya ng banyagang musika sa bansang Pilipinas. Ang madaling koneksyon sa pagitan ng mga kultura ay nagpapalaganap ng iba't ibang tunog, ritmo at wika na nagpapayaman sa karanasan ng mga tagapakinig at komposisyon ng awit. Para sa ikatlong talahanayan na makikita sa ating presentasyon, ito ay may 4 na item na patungkol sa musika at personalidad. Para sa unang item, ang uri ng musikang madalas kong pinapakinggan ay sumasalamin sa aking personalidad na may mean score na 3.22 at L naman sa description o lubos na sumasang-ayon at mayroong positibong interpretasyon. Sa ikalawang item, nakatutulong ang musika na ipahayag ko ang aking sarili na ang mean score ay 3.41 at LS bilang deskripsyon nitong lubos na sumasang-ayon at markang positibo. Para sa interpretasyon nito, para sa ikatlong item, ang aking panlasa sa musika ay nagbago simula nang ako'y mag-aral ng psikolohiya na may mean score na 2.43 at marka sa deskripsyon na hindi sumasang-ayon na nagkaroon naman ng interpretasyong negatibo. Para sa huling item ng ika-4 na talahanayan, may partikular na genre ng musika na mas nakaka-relate ako dahil sa aking mga karanasan na may mean score na 3.55 at may deskripsyon na lubos na sumasang-ayon at markang positibo bilang interpretasyon. Sa kabuuan, ang mean score ng mga item na ito ay 3.15 na may markang S o sumasang-ayon sa deskripsyon at positibo bilang interpretasyon. Binibigyang diin din ito ang ilang pag-aaral. Ang personalidad ay may ambag sa mga kagustuhan ng musika ayon kay Dancing Terborg, Engles at Mayus 2017. Ang kagustuhan sa uri ng musika ay maaaring maiugnay sa mga panlipunan at pandaigdig na katangian ng musika. Isa pang pag-aaral ang kognitibo, emosyonal at fisiyolohikal na pagpukaw at ang pamilyaridad ay malaki ang naging ambag sa lakas ng kagustuhan sa musika. Para naman sa ika-4 na talahanayan na ito ay nagpapakita ng epekto ng banyagang musika para sa item ng pagpukaw ng damdamin na mayroong mean score na 3.02 at deskripsyong sumasang-ayon na may interpretasyong positibo. Samantala sa item na pagkilala sa iba't ibang kultura at perspektibo na may mean score na 3.28 at ang deskripsyong sumasang-ayon na nangangahulugang positibo rin ang interpretasyon. Para naman sa pagpapagaan ng stress na item na nakakuha ng mean score na 3.12 at deskripsyong sumasang-ayon at markang positibo sa kanilang interpretasyon. At huli, ang gusto kong tunog at produksyon na item na nagtamo ng mean score na 3.09 at deskripsyong sumasang-ayon na may marka ring positibo
ng interpretasyon. Para sa kabuuan, nakatamo ng 3.12 na mean score ang bawat item na may pare-parehong marka na sumasang-ayon sa deskripsyon at positibo para sa interpretasyon. Mas binibigyang diin din ito ng National Commission of Culture and Arts or NCCA. Malalim na ugat ng impluwensya ng banyagang musika sa kultural na panlasa at pagkakakilanlan ng isang individual dahil sa matagal na kolonyal ng kasaysayan ng Pilipinas, ang musika ng kanluran, lalo na ang Amerikano, ay naging bahagi ng soundscape ng bansa. Para sa huling kabanata ng pananaliksik, naglalaman ito ng konklusyon at rekomendasyon. Para sa konklusyon, ang pag-aaral ay nagpakita ng mas mataas na preferensya sa foreign music na mayroong 70 respondente o 55% kesa sa OPM. Parehong nagkaroon ng positibong epekto ang dalawang genre sa emosyon ng mga estudyante, bagamat mas mataas ang mean score ng foreign music na mayroong 3.63 kesa sa OPM na may 2.93. Nakita rin ang impluwensya ng genre ng musika sa personalidad at ang papel ng musika sa pag-unawa sa iba't ibang kultura at emosyon. Mas komportable ang mga respondente sa OPM dahil sa wika at ginagamit ito bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Ang T-test ay nagpakita ng halos magkaparehong resulta para sa kalungkutan at kasiyahan. Ngunit nagkaroon ng pagkakaiba sa stress dahil sa hindi pare-parehong pagtugon ng mga respondente. Sa rekomendasyon, inirerekomenda na isalang-alang ang epekto ng musika sa emosyon sa pagpili ng genre. Para sa mga estudyante ng psikolohiya, makatutulong ang pag-aaral na ito sa pag-unawa sa koneksyon ng preferensiya sa musika at pag-uugali. Para sa mga mananaliksik, nagbigay ito ng mas malawak na pag-unawa sa mga kagustuhan ng mga estudyante at ng benepisyo ng musika. Para sa mga susunod na mananaliksik, makatutulong ang pag-aaral na ito bilang gabay at maaring palawigin pa sa pamamagitan ng pag-aaral sa kultural na tugon at epekto ng musika sa pag-uugali ng isang tao. Ang bawat nota ay may kwento. Ang bawat himig ay may damdamin. Muli, magandang buhay at maraming salamat sa inyong pakikinig.